So yun, what's up sa mga tropang MC natin dyan? It's Subay once again, Makoy ng Dugong Makata TV at welcome back sa ating YouTube channel. At sa lahat na may maraming bakanting oras, halina at samahan niya ko isa namang battle review at reaction video natin gagawin at ang panonoorin ngayon ay ang laban ni M-Site versus Saint Ice. Ito yung maraming lumalabas na spoiler nung nakaraan na maganda raw itong laban na to. Pero titignan natin kung ano bang kakalabasan. Pero bago ang lahat, inaanyayan ko kayo mga boss, subscribe na kayo para update kayo sa mga video ilalabas natin tulad nito. Di ka na pagtatagalin. Let's go! Shoutout sa Pray For Us merchandise ni Saint Ice. Supportahan niyo yan. Hanapin niyo lang mga detalye sa video kung saan man. Nanalo ng coin toss si Saint Ice. Pinili niyo ba una si M-Site? Non-tournament battle ito. 5 ang urado natin. Pakinggan natin unang banat. Zone 22. M-Site. M-Site, round 1. Reneg hanggang dulo. Pasensya na ako, medyo nahihirapan makakuha ng reaction yung mga tao. May langit lupa, POI. Ito parehas na magaling mag-freestyle to. Ano itong dalawang to, kaya magiging maganda tong laban na to. Magiging classic tong laban na to. Tignan natin kung ano pa naging eksena sa tagpong ito. Let's go! Tumaas na kasi standard ng mga yan dahil sa aming mga bago. Sorhenyo, para daw makita mo kung gaano kasaya sa flip-top mong wala ka, di pinag-isipan yung binabanat. Eh di ba nawala ka ng isang dekada sa liga? Tapos parang nail cutter, bigla ka nagpakita kahit di ka hinahanap? So paano? Anong kala mo? Katuparan to ng Alam naman natin na si Saint Ice matagal na nawala, no? Isa sa mga MC nito nung araw. Isa sa mga naunang MC ito nung araw at nawala. Eto ngayon nagbabalik. mo, pero mag-ingat ka sa mga bibitawan mo. Dahil yung estilo ko, nananakit. Lalo't pumili ka ng kalaban na hindi nawala, aktibo pero nagpapalik. Anong akala mo? Katuparan to ng pangarap mo porkit natupad yung gusto mo na laban? Hindi mo rin ako kayang pitasin parang bunga sa bakuran ng kapitbahay mong may shotgun. Semi-finalist ka ng isa buhay? Gets agad ng crowd yung gusto kong palabasin. Paano mo sisindakin kung yung ibig kong sabihin ay agad nakuha sa tingin? Counter puncher? Dahil ang ganda daw ng run, so dapat nang katakutan. Kumounter sa laging nakaisang daan, ito ay one way, mali ka nang napasukan. At ngayong ako ang kasagutan, wag lang magkamali to sa akin ng sagot. Tapos ang karera, ito yung road rage, mala antipolo, ibang klaseng mayamot. Sa mundong to, wala daw gravity si Sure. So yung sa kanya nakasagad. Kaya pala sa MMA, sa taas ng ere mo, 8 seconds lang, bagsak ka na agad. Wala pang kadala-dala, mararanasan na namang nakadapa dyan sa lapag. Pero mamaya na yan, marami pa akong papakawalan ng punch, huwag kang attack. Tapos, naniniwala daw kasi sa flat earth theory. Tapos, ice wall daw yung dulo. Sige tara at magpatol. Kay bilog o flat, wala akong paki sa shape. Kita nyo naman yung diamond sa matulis, destructible. You know nothing, Jon Snow. At patanga-tanga ka, si Pakatol. Kala niya, ice wall na yung hangganan, may mga halimaw pa pala beyond the wall. Ika'y turog. Galing, no? Ako'y humanap lang ng buwelo. Anong ice wall? Baka pader, tas ikaw yung ihahampas ng yelo. Oo, pastos akong kadreno. Lalo na pag ako pumipili. Doon pa kita ipapalo-palo sa pader ko saan ako umiihi. Hoy! Ice! Yung mata mo pakibukas. Katupagitan natin bilang artist. Yung ice wall mo butas. Pagkarating biglang trakarisyo. Kagulat siya sa apoy. To'y Song of Ice and Fires. Wala yung bar. Ang tawag ko dyan, element of surprise. Ganyan ang art of war. Pero kasalanan mo to, Enigma. Do alam kong magaling ka. Kitang-kita mo dito yung mga napapanood din sa mga moving napapanood niya, no? Matchmaker. Kaso ba't ka naglagay ng M-Site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming
Galing, galing, galing. Ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming fans, maraming hater. So ngayon, siya ang inyong hero. Sa sobrang lamig ng pagtanggap, yung chance mong manalo sa akin ay below zero. Yung AC nga, di umepekto. Tapos yung irereto mo, eto pa. Lalaban mo sa mas nag-aapoy pa sa katipunerong kakapunit lang ng sedula. Ganito gusto mo, di ba? Ganito gusto mo, di ba? Pagbibigyan ko yung habol mong kasikatan o yung ice tinapat nyo sa site. Sige, ngayon mo ako pakitaan. So yun na rin pala yung naging ender ni M-Site sa round niya na punong-puno ng bars. Pero bihira lang yung punto na nasakyan ng mga crowd. Pero ang ganda ng round 1 niyan, lakas. Ito naman round 1 ni Setayos, pakinggan natin. Tangay na yung mga punchline niya, madami, pero lahat yan ilusyon. Yung icebreaker, kada battle, binabanat sa akin. Ano yung tradisyon? Tangay na mo kasi pa punchline ka, pero yung mga bato pantanga. Kalahati na round mo, pinagtanggol mo si Sorhenyo, so kayo na pala. So ito, kita mo yung rebat niya sa mga verso ni Saint Ice. Ganun kabilis mag-isip tong mga to. Tignan din natin mamaya kung paano maging rebat ni M-Site pag after ng round 1 ni Saint Ice. Grabe ka mag-matchup, boss! May dama ako na stage fright. Kasi yung pinaka-cute, tinapat mo kay M-Site. Kung alam nyo kasi yung angle na yun, yun yung naging linya dati ni M-Site. Siya raw yung pinakakit sa 3GS. Yung dala nagamit sa kanya. Pero cute ka din naman. Ang gwapo, walang yaka. Alam mo, sobrang cute mo. Natakot ka kay Abra. Ang nakakatawa, ikaw na una man dispulpul. Sabi mo offbeat mag-spit. Wala ka daw sikat na kanta, tol. Yung kanyang mood ay Yun lang. nag-switch. Ang tawag dyan ay self-control. Ganyang excuse walang sense. Baka naman muscle control pagkat yung pussy na tense. Tapos babanat ka ng pag si AC nasapok, masisira ang muka. Pero nung si Abra naghamon niyang kamao ay nanatili sa bulsa. Bakit tong site biglang pang URL sa liga umasta? Tututukan daw si Tipsy ng AK sa 4-7 nga hindi ka kumasa. Kung sa reality natin ibabase, yung barilan niya mga linyahan, para kang si ating nag-a-agree daw sa kaklase. Mahirap kang paniwalaan. Naalala niyo laban niya kay Rapian? Datingan mo pang gangster boss, ang lupit pa nung tayo mo. Kaso get up mo pang Backstreet Boys, tapos gupit mo Carlos Yulo. Tapos gun bars pa gusto mo, pwestong site, glako matitikman. Pagkatutok sa noo, bang! Bang! Yung bangs mo bagong reban. Kaya pala tong tigalite, sa baril-barilan dumedepende. Ganyan yung marurupok yung ego. Porque yung gupit mo mukhang tite, pumuputok na yung butchi mo. Pero na sombrero siya ngayon. So wala na agad punto. Pinatunayan lang yung gun bars ko kasi may cut na sa ulo. Tinamaan Gusto pa mo yung ng mic gun yun. bars? Pues, tong plastic magiging ghost gawa ng 3D printer. Automatic sa dibdib mo na parang may pacemaker. Maliligpit ka ng agaran mala LA Lakers at yung krimen di ko pagbabayaran. Parang SPay later. Oo, SPay later. Sabi Kasi pay later. installment kanyang schemes tapos wala na siya sa hulog. Papalit-palit pa ng skin, Michael Jackson kanyang hubog. Kasi minsan, siya si John Wick, napatay siya gamit lapis. Biglang, siya si Gambit, may alas siya sa kanyang sleeves. Tapos, Terminator, yung bakal, yung katawan bakal at aloy. Ulol yung braso mo, singhaba ng paa ng baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Keywords na complex, pipilitin niya, madouble ang tandra. Kalagitnaan ng process, isisingit na nag-champion na nga siya. Tapos biglang hihinaan yung boses, parang nananakot ng bata. Wala kasing identity si M-Site.
Napansin nyo, habang si Malcolm bungo, mala-leather face na kahit sino ay bubrutalin. Si Deadpan, yung comedic taste, Louis C.K., hindi lang basta kupal men. Si Carlito, Inglesero, nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. Kala ko ba ikaw si Doctor Strange? Puno ng possibilities, kaso sa portal mong nakontak, diretso ka fatality, ito'y balon sa Mortal Kombat. Para dito sa panay, physical na shit yung punchline para maangas parang yan. Pero ngayong 2026, tong eyesight, malabo mong mapantayan. Hanggang eksena ka lang sa mga clips at Aura Farm sa labanan. Ngayon umeksena ka na ulit ng di mo kayang kampanan. So yun na rin pala yung naging ender ni Saint Ice sa round 1 niya, no? Bali dikit lang yung round 1 nila. Mas maraming bumenta sa mga crowd sa mga version ni Saint Ice, pero hindi nalalay sa round 1 ni M-Site. BBG's ang boto natin doon. Para kay dikit lang yun. Para kay Saint Ice ang pabor. Round 2, M-Site pakinggan natin. Haba ng round mo ah. Pero sa akin to, panis. Oo, ako si Carlos Yulo kasi pagdating sa tournament, 2 times gold medalist. Gusto mo ng Galing, galing. gun bars? Tain na, yung mga banat mo redundant. Hindi ka nagbayad sa SPay later kaso si Enigma malinang natawag na accountant. Di mo napanood yun. Malamang kayo din. So dito kitang-kita mo yung sa angle na ta, no? Na sa mga angle ni M-Site, mostly kinukuha niya sa mga movie na mapanood niya. So, gangsta ka? Ganyang itsura? Tapos gumagun bars ka? Ulul, bata pa lang, nasa village ka na. Unang nakakita ng barel sa guardhouse pa. Tapos dito ko umasta, papalag kahit sino, harap-harapan. Eh sa inyo nga, pag may bisita, sa gate hinaharang, tapos kailangan pa kayong tawagan para payagan. Kasi mayaman ka. Tapos kami, squatting. At least wala kaming pagpapanggap. Tinutukan nga yan ng balisong ni Gregor, binigay lahat ng hiningi sa isang kap-kap. Nagkasubukan mula putikan, tuguan pa yung gamit na panaksak. Parang buwis sapagkat yung yaman ay sa maruming kamay pa rin ang bagsak. Oo, sa motos, inilabang ko to. Galing nung angle niyang yun. Hindi nakuha ng card pero ang ganda. Ay poison. Sa flip top versus Jonas na nagpalawak ng yung sakop. Nakakatawang mga squatting pang dahilan kung batong taga-village na payagang pa makapasok. Pero yun ay kabutihang loob at kung bakit ko inangkel ay wag mong masamain. Kasi tong santo pag nadikit sa squatter doon lang nagmumukha magaling. Pero sinapak pa to ni Moko Jin. At kahit di magmaoy, malamang talo to kay Lip Drum. Kung di ka nga umubra sa kahoy, boy, paano pa kay Ape Man? Pero pagdating dito sa battle rap, dala niya pa rin yung discipline. Bukod sa matiin na rumibat. Ang galing niya mag-maintain kasi sa division to kahit kailan hindi siya bumigat. Pero pag ako naglabas ng diplato malamang, cheat day mo. Parang nabigla ka sa pagkain. Uubusin ang laman, lahat makukonsumo ng katawan, baliwala ang pagkakaldit. Pareho kaming 61 kilograms, lightweight. Pero aakyat ng division to sa akin bigla. Yung pangarap na maging heavyweight, tuto pa rin kasi pabibigatin ko to gamit tingga. Tangina, Galing, galing. Paranaque lang daw ang may 2 times champ sa flip top. Legit. Respeto sa nag-iisang batas. Pero ano kinalaman mo doon? Ba't niyayabang mo yan? Gago! Kung usapang flip top sa Pasig ton, 4 ang titulo. 2 lang yung tao. Panoorin mo prediction ni batas dito para masaktan ka palalo. Para makita mong hindi pa nag-uumpisa yung laban para sa idol mo ako napanalo. Ultimo Panginoong batas, hindi kinilala yung santo. Baka nakalimutan nyo na may patakaran na bago ka maging santo, kailangan munang mamatay. Ano ba naman, boss? Galing, galing. Kakakuha lang ng momentum, tas ako agad itinulak mo.
Walang tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Oo, weatherproof ang build the Terminator. Ano mang panahon yung aking aim steady. Hindi ako kaya miskin ng hailstorm. Ang kailangan mo, Hail Mary. Pero paano ako mapapaniwala? Malilim lang ng taong di naniniwala sa mga yon. Anong pray for us? Pray for him. Siya lang ang may kailangan yan ngayon. Galing. Siya daw si Yun na rin pala naging ender ni M. Sight sa round 2 niya, no? Malakas sa round 2 rin. Malakas din yung, parang ganun din sa round 1 niya. Pero ito yung round 2 ni Saint Ice, pakinggan natin. Carlos Yulo, tangina ang whack, Brad. Pas pag pinuguta ko ta ng ulo, makikita niyo si Carlos Yulo na crop top. Alam niyo yun, yung angle na yun. May lumalabas kasi dating picture si Carius Yuli na naka-crop top. Yun. 1 kg kami parehas, tangina mo na po. Uwi kang 1 kg lang kasi abo mo. Tapos Terminator ang puta. Sa ribat, no? Yun Ribat pa pa yung ribat. ginamit niya na emphasis. Ikaw si Terminator, tapos gilagid mo pang Nemesis. Naalala niyo nung tinalo siya ni Cripply? Galing lang daw FB memes yung jokes ni Cripply. Nakakapagtaka. Kasi ganun din naman yung kanyang technique pag nagpapatawa na. Diba? Ulul, magpapapot kaya? Kahit walang context, magbabanggit ng meme na sumikat sa FB. Para kang otits na nagpapakitang gila sa Gen Z. Kaya pinaka nakakatawang joke ni M-Site, lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, yun yung hindi nyo mapupura. Ha? Ano ginawa mo sa kultura? Yung hindi para sa sarili mo. Motus. Kasi yung underground ay napainit at na-evolve na nga ang scene. Pagkat Motus ang pinaka-consistent sa pag-exploit ng may saltik. Pansin nyo yung mga ibang liga, di ba? Denmark lang, Marmol lang. Tangin ito, ginawang Pokemon eh. Kompleto eh. Bakit? Kasi nandun si Kedo, si Kenji, yung tumugma ng Apex sa X. Nandun si Mar3, si OG1, na yung pangalan hango sa bilang ng kromosoma. Pag tinala lahat ng kulang sa buwan, makakabuo ng 1 taon na turna. Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga flip-top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD. So yun yung ambag mo sa kultura. Tapos manunumbat ka pa dito. Sa bagay, sanay ka gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Kasi legacy niya, ipangalandakan mga laban niyang naipanalo. Pero di mo na kailangan ipaalala kapag panalo yung mga tao. Ano na 5-0 mo mga champion? Tol, si Pistol, nung nasa prime niya na anyo, lahat ng estilo pinuksa. Si Invictus, yung holo binuo. Masterpiece yung tinugma. Si GL, nabago yung laro. Bagong sibol na Diyos na. Ikaw, sa sobra mong bano, championship lang meron ka. Kasi sila, pampikaso yung atake. Kilala yung estilo habang buhay. Ikaw, kumpleto sa detalye, pero sa loob ng linya lang yung kulay. Sila, Ang galing naging nun. revolusyonaryo, parang graffiti nung pag-alsa sa Menjola. Ikaw, nakikipagtalo sa mga bago, nagtatasa pa ng Crayola. Kaya itong feeling old God, Ang ganda nung huling 2-4 niya, no? Ang ganda nung angle yan. kaso yung atake. Kilala yung estilo habang buhay. Ikaw, kumpleto sa detalye, pero sa loob ng linya lang yung kulay. Yun. Sila, naging revolusyonaryo, parang graffiti nung pag-alsa sa Menjola. Ikaw, nakikipagtalo sa mga bago, nagtatasa pa ng Crayola. Kaya itong feeling old God na si 2-1 Christian, pala. naging atheist. Tumawid na parang Constantine. Porque lagi mong kasama si Hades, nagko-commit ka na ng mortal sin. Kasi laban niya kay Emar, itong freestyler, nagpa-chikas! Halatang pera lamang ang habol. Pinakitaan mo ng telepono si Emar, alam mong di yun naniniwala sa iPhone. Nung yung sulat na kaligtaan, kanyang binasa ang sahol. Parang si Eva, para makuha yung kaalaman ang kinailangan yung apple. Kung sa bagay sa Bible, Galing. si Paulo, madada, pero pang negogy yung tema. Kaya si Mark, pinamuka na wala kang legasing may kwenta. Kay Lucas na paluhod ka, kahit ikaw favorite sa gera. Ngayon walang armas mo uubra laban sa verso ni Isaiah. Atheist, nung nag-champion ka sa isa buhay, nagte-thank you ka sa langit. Sino pinapasalamatan mo nun, Sa Zay? atheist. Si Terminator tsaka John Wick?
So, atheist din pala tong si M-Site. Ngayon ko lang nalaman niya na. Kasi, pansin nyo, lagi siyang may daladalang patunay. Sa patimpalak siya ang king dyan. Siya dapat ang pinakamahusay. Walang makakadaig niyan. Sa isip niya siya ang most high. Maliliwanagan to instant. Pagkat hinangad mo lang, buong buhay, paniwalaan tong Christian. Galing naman. So, ang galing nung naging ender niya no, sa round 2 ni Sentais. Para sa akin sa round 2, mas may mga linya pa rin na mas marami pa rin sa mga linya ni Sentais ang lumanding sa mga crowd. Pero dikit lang din tong round 2 na to. Ganun lang din to. 9 Gs pabor kay Sentai. Sa round 3 ni M-Site, tignan natin. Ba't di pa, parang hindi nagre-rebat tong si M-Site sa mga verso ni Sentai. Tignan natin round 3 ni M-Site. Let's go. Sinisita pa. Yung naging gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Eto na. Kung Diba? tumuturo sa langit, tangina mo, ganito yun. Yes! Tanginan to. Nag-a-addict ka ba, iho? Tinitira pa yung motos na naging malaking dahilan kung ba't nakabalik ka dito. Isa ka sa mga legacy ko. Sa motos, meron kami mga Pokemon. Meron kami Saint Ice doon. Sige. So, bumenta yung mga rebat niya sa crowd. Nandito na ako sa puntong pareho na yung ibig sabihin ng pamamalakad at Bumenta sa crowd yung mga rebat niya sa round 3 niya. pagpatakbo. Sabihin na nating hindi popular o sabihin nyo nang walang sumunod sa yapak ko. Sa mga bago, welcome. Bilang veterano, ito na yung magsisilbing alay ko sa batch nyo. Alam kong gutom na gutom kayong lahat kaya dito na ako magkakatay sa harap nyo. Round 3. Litong-lito na to. Lalo na kapag yung bars at jokes ipinag-combine. Sa dami ng kaya kong gawin, hindi nga na alam kung anong imamak ng style. Kasi kaya kong gawing pamatay kahit pa na toothpick lang yung hawak ko. Yung atake, hindi mo mapipredict kung saan papunta, parang baliw na tumatakbo. At sa timeline mo, napadaan si Dr. Strange kaya sa akin hindi ligtas. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic Art. Ayun na nga yung Doctor Strange na alter ego ni M-Site na nabanggit kanina ni Sentais. Malayo pa mararating mo. Parang pangarap na walang pipigil. Lalo pag tinamaan ka nito, parang teleport. Dito ka matutulog, sa ibang lugar ka nagigising. Galing nun. Tanginan to, hiningi ako kay ni Enigma habang nagpe-prepare ako kay Article. Magaling ka na rapper. 6 weeks ang prep niyan habang ako bukod sa kanya may 2 parating pa na battle. Tangina freestyler ang branding tapos ang tagal mo nang may sulat. Akala niya lamang pag nauna. Pinangunahan yung site parang Rudy Baldwin o ngayon kaharap mo sa una. Tapos ngayon, sasabihin siya daw yung nagdidikta ng meta ng pagre-rebat. Paano hindi ka maiinis? Kung usapang pagre-rebat, hindi ka pa nahaharas ng mga nagbibinatang 3GS. Pag ito, So ito yung naging angle ni M-Site dito yung pag hamon sa kanya, pag pull out sa kanya ni Saint Ice sa tambalang ito sa laban na to na para sa kanya. Ito yung pinaka-common na angle sa mga sa mga MC na once na nag-call out lalo na kung nauna, sulat muna bago hamon yun eh. Marami na akong kinaringgan ng gantong angle na ganto. inalok mo ng battle, una niya pang i-check yung weather forecast kaysa sa availability ng schedule. Kaso sa lalim ko, hindi ka masasalpa ng freestyle. Pag ako nandito, iba yung pressure. Tangin na to, last isa buhay. Siya na daw magcha-champion. Kagaya ng ginawa niya sa MMA. Kumbaga sa New Year, wala pang 12, tulog na. Napakaaga mo mag-celebrate. Anong lesson?
Huwag unahin ang yabang dahil habang buhay mong pagbabayaran. Lalo na pag nalibing ka sa lupang yung titulo hindi mo pinaghahawakan. Usapang titulo, natalo si Rapia, nanalo si Kilan, nanalo din si Manda. Makakalusot si Poison basta hindi mag-choke. Tapos si Slack naman pag nakachamba. Pero pwedeng mali ako. Ayos lang. Tatanggapin kong sa buhay ay makarma. O di ba sobrang unpredictable at exciting ng isa buhay kapag wala ka. Oo. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Yun yung laban yata nila ni... Ay, laban nila na ni... Sino yun? Yun nandyan sa crowd. Uy. Pero pag pinaulit-ulit mo yan, ikaw lang Comment down below mga boss kung sino yun. Nawala sa din isip ko. binabaha. Solid na performance. Iyabang mo kung taon-taon mo yung ginagawa. Oo, may mga laban na malakas ka. Malakas ako palagi. At lagi mong tandaan yan, pare. At para sa akin, hindi highlights yung mga normal na nangyayari. So paano yan? Hindi umulan. So wala ka na muling Si Saki pala yun nabuhay. Nagkaroon patuloy ako ng iniisip. para. Now you see me, Daniel Atlas, kasi nasa ulan yung huling baraha. Batang Pasig at dalang plaka. Saan man makarating, babalik at babalik sa pinagmulan. Masyado lang malalim ugat ng mga tanim ko. Hindi to masisira ng isang ulan. Galing. So, yun na rin pala ender ni M-Site sa round 3 niya. Ito yung pinakamalakas na version ni, ni M-Site yung round 3 niya. At ito naman ang round 3 ni Sentai. Pakinggan natin. Utang ina, yung pagkatalo ngayong gabi, matitikman mo yan. O, di ba, Gun Bars, Netflix, judges, pag na-diffuse, panalo na, di ba? Panindigan nyo yan. But when it comes to this English shit, MP3 said you lyrically savage. I heard you can easily switch. Ayun si Saki, oh. Saki ba to? Tama ba? To a different language. Kiktaw! So Saktong may henyo. English battle ako na September. So parang warm up na yung tema. Siya naman nagpa-practice din ng English. Kasi papunta na siyang Azteca. Alam niyo kung ba't tong papansing Unano ay exit na sa liga? Alam niyo kung ba't tong papansing Unano ay exit na sa liga? Kala niya pag naging Australiano ay pwede nang magniga. But I'm about to leave him so depressed cause I'll be hanging himself in the closet sa ating wika o English. Kaya ko kahit salitang patodits up in the heat at the shoulder press. Sniper wolf, I'll never miss my target. Siya lito dapat adobohin. Yung manok nila ay natira na chope. Man ako step him, it's over with. Champion dropping the ring like he's Sonic. Mapa-Pilipino o foreigner. Malamang pati-pagin ko na solid. Pack in the bag in the board and pass. Abago kamakazi when I spot him. Aalis ka lang ng continent. Kaya kong maibalik ang tectonics. Kasi So, galing ng flow ni Saint ay sa English na magaling din talaga sa English tong si Sentence. Asa ba siya dito? Si Saki. Nakita ko dito kanina. Ayun, si Saki. Nakaupo sa baba. alam niyo pinakamagandang English na M-Site? Ito na Alam naman. niyo to. Alam niyo to. Wala na. Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not the ones who fell, but the ones who prospered. Blah! Nagtatranslate ang puta. Ano? Applicable pa din naman sa kalaban. Halatado kang bopol. Si Article mag-e-Everest, mamamatay na nga yan pag yung hagdan hanggang fourth floor. Gusto mo lang pala mag-flex ng quotable speech. Sino yung binanggit niya doon? Sana halatado kang bopol. Si Article mag-e-Everest, mamamatay na nga yan pag yung hagdan hanggang fourth floor. Si AC pala si Article Clifted. Gusto mo lang pala mag-flex ng quotable speech. Sana nag-notes ka na lang, weirdo, kaysa gamitin yung quote for your own benefit na parang costing ng gobyerno. Pero di ba nagtatranslate, di ba? Kasi ang mahalaga, madaming punchline. Kasi pag sinapak niya daw si Cripply, sarado mata. Pag sinapak niya daw si AC, di mamumukaan. Pag sinapak niya si MR, di makikilala. Pag sinapak niya si Unico, suntok sa buwan. Tanginay ba ata pagkakagets mo sa kahulugan ng punch count?
Yan ang side effect, kakanood mo yan ng Bloodhounds. Puta, ine-edit mo na lang yung pangalan ng kalaban mo. Kaya palaging ready tong artist. Sa susunod, ang sasapakin mo kangaroo, iba yung ending nun, promise. Tapos iba yung, di nauubusan yung ganyan. Piling ubod pagkatalentado, porque naka-line up kada buwan, parang unahan ng kalendaryo. Pero hiningi mo si MP3 nung ang dami niyang hater gawa ng fail niyang pagburado. Tapos hiningi mo si Rapian nung binadibag ni GL at babad sa hate ng mga tao. Ngayon si Sizik tsaka Blitzen, porque debatable pagkapanalo. Tol, sumusugal ka ba sa next gen? Para nagpe-play safe ka lang masyado. Kaya pala pinagkakaabalahan, panay camping siya dyan. Kasi pinapabaan lang mga kalaban kapag one hit na lang. Ganda Tapos naman ng gusto mo angle isa na ka sa yun. mga haligi? Sige, salamat sa pagpatag ng daan. Pero kung isusumbat mo lang palagi, hindi ambag ang tawag dyan. Kasi siya daw ang definisyon ng battle rap. So para maging battle rapper, dapat ganito. Kunin yung angas at pagkatao sa series at Netflix. Sa mga kalaban, mag-cherry picking ang technique. Puta, mag-1-2-1-2 para madaming suntok kahit mga selfie generic. Pero di pa rin makabuo na angulo na fresh at creative. Pang inawag na. Isa buhay championship ni Shay. Napakita niya sa tao na galing sa masakit na pagkatalong, pinakamatamis na pagkapanalo. Yun ang definisyon ng battle rap. J Black versus Pistolero. Napakalabo ma-upset niyan. Pero nanaig yung Cebuano dun sa pistol, parang lapo-lapo kay Magellan. Yun ang definisyon ng battle Galing, galing. rap. Hindi lang to kompetisyon. Dapat may evolusyon sa ating craft. Sana translate mo din yun nang malaman mong di ikaw definisyon ng battle rap. Galing. Ang lakas naman ng... Yun na rin pala yung ender ni... ni... St. Ice sa round 3. Ang lakas ng ender niya. Grabe, ang galing. Yung sa round 3 na yun, ganun pa rin. Mas lamang pa rin si... dikit pa rin siya, pero mas lamang si... St. Ice sa mga lumanding na sa verso niya. Pero sa lalim at lalim lang din. Para sila malalim mga binitawan. Pero pakinggan natin ka naman boto na ng Orado. Galing, galing. 22, M-Side versus St. Ice. Mag-expo ang beses para sa kanilang pareho. Meron tayong promo, 4th round. So eto magkakaroon ng promo. Ito na yata yung lumabas sa spoiler na sinasabi na exciting na ginawa nung dalawa. Magkakaroon ng bag at bubunot ng kung ano mang makukuha nila, yun yung magiging topic. Tulad ng mga lumang kalakaran sa freestyle noon, kung ano yung magiging topic, kung ano yung may bibigay, yun yung magiging topic na ito yata yun. Sa overtime nito. Panoorin natin kung paano bang kakalabasan. Freestyle para sa kanilang pareho. Magiging maganda to. Judges, tandaan niyo yung boto niyo ha. Yung pa rin yung boto niyo. Pero ito, promo 4th round. Grab bag freestyle. Kasi kung para sa kaalaman lahat, kasi di naman na natin siguro kailangan pang, pero sasabihin ko lang. Pares na magaling sa freestyle tong dalawang to sa biglaan. Pares na magaling tong dalawang to, kaya magiging maganda to sigurado, magiging classic to. Mga camera, pakibaba. Dapat tig-apat na linya to na palitan, pero tingnan natin kung maubos na yung grab bag. Nauna si M-Side, kanina mauna naman si St. Ice. I don't know. Game, I don't know. 1-2-1-2, oo. Maganda kasi pag ganyang 1-2-1-2. Yung apat kasi medyo matagal na yun. Mahirap mag-isip ng bigla ang apat, kaya maganda yung 1-2-1-2 lang tulad yan. Tangina, naglabas ng laruan na Boss Arik. Pero ibang klase yung nagagawang laro ko. Magiging ganito itsura mo mamaya kasi mamamaga yung ulo. Saba. Yung mababaga yung ulo, tangina ikaw ang mababaon. Tignan mo, parang kabaong to kasi ikakahon kita ngayon. Sabi yung maganda to naman to.
Kala mo ako yung makakahon? Ulol, hindi ka naman talaga mabisa. Tingnan mo tong cartoons ni Boss Arik. Parang ganito ako magiging mukha ng liga. Ikaw magiging mukha ng liga. Di ba sinabi ko, ikaw mapapaon at di naglaon? Ipapalit mo picture mo, tapos ito yung ipapatong sa kabaon. Nakakadalawa na si, nakakadalawa na si, kailangan ng magawa ni Saint Ice na mabaliktad kasi siya na lagi yun siya yung dalawang best ng nag-1-2 sa una. Kaya dun sa yung pangalawang 1-2, iriribat na lang na ni M-Site yun. Kaya medyo talo yung nauuna. Pero pakinggan natin kung ano magiging eksena pa. Kanino mo pa pinagmamayabang yung mga medalya mo? May championship ka, may trophy ka pa. Ang tanong putang ina mo, pogi ka ba? Tangina mo. O sige, hindi na ako ang pogi. Ikaw na ang nauna. Kasi pag ganyan pogi, alam niyo na tinitira. Mga pek-pek na matrona. Next item, next item. So hindi niya kinuha na tama yung ano ni Saint Ice dito, hindi siya bumunot ng bago para may iriribat niya yung ginawa niya una ni M-Site, pero pakinggan natin. Para pagkatapos nito ribat ito si M-Site naman bubunot diyan. Tangin ako ano pinagsasabi. Wala namang bara. Ito spell ko, dito siya takot. Abracadabra! Ang galing, yun na. Ang galing. Eto na. Abracadabra! Tangina, ikaw ay weak na rapper. Gusto mo magpalawa ka ng abra-tak-tak-tak laser blaster. Galing. Kahit ano. Laser blaster? Tangin na naputok mo pa yon? Ito ang dami kong lomboy. Gado sunog ka ngayon. Lomboy, tangina mo, kadiri ka. Etong ginagamit kong pambalot, page ng Biblia. So kinuha na naman, iriribat na naman niya. Tangin na kala mo yung utak mo kulang sa tasa. Biblia ba to puta di marunong magbasa? Utang ina, ano to? Oven? Microwave oven? Tangina! Mali ng paluto. Parang ganyan, hawakan mo. Mananalo ka lang kapag yung laban luto. Galing. Mananalo lang daw ako magluto. Itong kalaban mo, finish na. Paulit-ulit yung punchline mo. Paano pang ilang init na? Galing. Angat na angat yung crowd, kita mo. Oo, kanilang init na. At least alam nyo, panis sa akin yan. Tangina, tignan mo, hindi nila kita kinahon. Nilagay pa sa garapon, parang Amsterdam. Amsterdam, yun yung sabi na itong mapusok. Pues papatayin ko sa harap nyo kasi sa Amsterdam, legal lang mang smoke. Kahit ano. Sige. Busari ka ng mga gamit mo. Legal daw mag-smoke sa Amsterdam. Tangina mo, hindi mo masyadong inalam ng mabusisi. Oo, hindi lang legal ang tira sa Amsterdam. Medyo nagana si O hindi Enzyte. lang legal ang smoke sa Amsterdam, legal din tumira ng mga pusi. Legal tumira ng mga pusi. Itong kalaban ko masyado mainit. Alam nyo ba yung mga bara ko yung ginamit para ibuo yung mga pyramid sa Egypt? Galing. Pyramid sa Egypt. Tangina, panis ka dito malamang. O hawakan mo tong kaset, total paikot-ikot ka na lang. Paikot-ikot na lang. Yun yung sinabi niya ng lapis. Pues parang nag-rewind ng kaset, sasaksakin kita ng lapis. Galing. Malupit
Wanted ka ng artist, sasaksakin mo ako ng lapis. Pwes ako, pag ganito nagpaikot, parang Aristotle, ginagaya ko si Kuya Aris. Ginagaya niya si Kuya Aris, pero sa akin siya ay sira at utas talaga. Tangina, nagsisimula pa lang ako, gusto mo na ako hilain pababa, utak ka lang ka. Galing. Utak talaga. Isipin mo yung kay ni Saint Ice, yung Aris, nabaliktad pa rin niya sira. Ang galing, galing. Tapos bandang huli, naisaksak pa rin yung talangka, utak talangka. Ang galing, galing. Putang ina, durog to sa akin, Brad. Ang angas-angas, samantalang yung profile niya sa profile picture niya, works at Krusty Krab. Boys at Rusty Club. Common yun sa mga profile. Lift up, nag-e-enjoy ba kayo? Nagawa namin kayo na magulat. Pues bibigay ko to kay Insight, di niya ako kaya sa freestyle, kailangan magsulat. Galing, galing. Isip pa rin yun. Kailangan magsulat, pwes ikaw ay aking pinangungunahan. Hindi lang ako marunong magsulat, gagawin pa kitang basahan. Galing nun, galing nun. Galing nun. Sulat, basahan. Galing, galing, galing. Boss Arik, ano ba naman to? Yung shades mo, sira peste. Parang si Insight, iniwan ako siyang wasak sa lente. Wasak sa lente, lahat ng pumunta sa akin, naka-all in cash. Tapusin na natin to, tangina mo, ito si Cyclops, isang optic blast! Galing, galing, galing. Insight versus Saint Ice. So yun yung sinasabing naging classic na round 4 ni M-Site tsaka Saint Ice. Classic yun talaga, grabe, ang galing na batuhan nilang yun. Pero eto na yung boto ng Horado sa nanalo sa laban. Para sa akin, all 3 rounds lamang si Saint Ice, pero dikit yung laban. No ibigis lagi. Dikit na dikit. Pero pakinggan natin ang boto ng Horado. Guys, 1 beses para sa kanilang pareho at para sa pareho ngayon. Galing, galing, galing. Sana nagustuhan niyo yun. Special Classic request shit. nilang pareho sa akin at matesting lang. Hinanapan natin ang paraan na magawa ng hindi halata o hindi masyadong pilit. Shoutout sa kanilang pareho. Napaka-solid na MC pareho. Yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero boto ng Horado, 3-2. Pag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. At yun ang laban ni M-Site at Saint Ice Classic. Ang ganda ng batuhan nila. Sabi ko na nga ba, ito yung magandang laban Magaling mag-freestyle parehas. Kita nyo naman kung paano sila magbatuhan ng mga freestyle nila. At yun, ang content natin ngayon. Panalo si Saint Ice sa dikit na laban na 3-2. Na boto at 1 lapis. I'm out, Joe.